Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sa isip ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace ay napapatanong siya na kung sa papaanong nagawa niyang makaligtas, at mukhang hindi na ito tao pa, ngunit mas nanlaki naman ang kanyang mata, dahil sa nakita niyang bitbit ni Qian Yuwon ang nawawalang maalamat na cold ice staff ng kanilang Northern Sea Ice Palace. Matagal na ang nakakalipas sa northern part ng Yunnan Province ay may isang meteor ang nahulog mula sa kalangitan, ay si Dan Yong, ang nagtatag ng Northern Sea Ice Palace at ang master ng ice art sa panahon na iyon, ay sinubukan na magpanday ng isang sandata na gawa sa nahulog na meteor sa kalangitan, ngunit gamit lamang ang meteor ay hindi nila nagawa ang matuno ito, kaya naman ay hinaluan na lamang nila ito ng purong ginto upang magawa na ma-refine. Ang walang kapantay na sandatang ito ay ipinanganak mula sa prosesong iyon at ito ay naging ice-cold staff. Gayunpaman, isa itong higit pa sa isang sandata, dahil ang cold ice staff na ito ay tinawag nilang isang divine relic at inilagak sa kailaliman ng Memorial Hall ng Ice Palace kung saan nakatago ang kanilang mga ancestral tablets ng mga nakaraang naging Palace Master ng palasyo, kasama na din ang kasabihan ng mga ito, na kung sino man ang makatanggap ng cold ice staff kasama na ang kapangyarihan na nakapaloob dito, ay siyang hihirangin na tunay na master ng palasyo. Napasabi naman sa kanyang isip ang tumatayong Palace Master na ang sacred relic na hawak-hawak ng estatwa ng nagtatag ng kanilang Northern Sea Ice Palace na nakatayo sa harapan ng kanilang palasyo sa main hall ay kahawig ng kung ano ang hawak ni Qian Yuwon. At hindi niya naisip na kahit ang muling pagkabuhay ng Dragon Turtle ay nag-umpisa dahil sa kanyang kapatid, at ang Palace Lord ay nagawang wasakin ang mga selyo ng Ice Crystal Stone sa paghahanap sa divine relic na ito. Nang bigla naman siyang inasar ng kanyang pamangkin na kung ano ang sinasabi nito kanina patungkol sa demonic cult leader, dahil dito ay nainas naman siya sa sinabing iyon ng binata, kaya naman ay agad nitong tinawag ang ating bida, upang labis nitong ipagtaka. Matapos ay sinabi nito kay Qian Yuwon na nais niyang makausap ito kaagad, sa nangyari ay napatanong naman ang binata na kung ano ang nais nitong gawin, at biglaan na lamang na gustong kausapin ang pinuno ng demonic cult ng harap-harapan, ngunit nakakasigurado siya na ang ating bida ay hindi mag-iiwan ng kahit na sinong buhay sa mga taong nais na kuhanin sa kanya ang essence core ng Dragon Turtle. Nang nagtaka naman ito dahil sa biglaan na lamang kumilos ito palayo. Kaya naman sa pagtataka ng mga ito, ay napasabi ang binata na sa tingin niya ay natural lamang na magtutungo ito sa mga kasamahan niya matapos na magawa nitong makaligtas, at kahit na ganun ay para siyang nabunutan ng tinek sa lalamunan, dahil kung namatay ang demonic cult leader, ay ang lahat ng kanyang ipinaglalaban ay dito na magtatapos. Dahil kahit ano pa man ay ang kanyang uncle ang pinakamalakas sa kanila sa Northern Sea. Nang bigla naman na nagutos ang elder na nasa tabi nito na igapos ang tumatayong Palace Master, na agad naman nilang sinang-ayunan, kaya naman nang kumilos ang mga ito upang sundin ang ipinag-uutos ng elder, ay agad naman silang inatake ng tumatayong Palace Master. Kaya naman ay napatanong ang elder na kung nais ba talaga nito na manlaban hanggang sa kanyang huling hininga, na sinagot naman nito na ang matandang kagaya niya na walang kakayahan na kahit hawakan ang kanyang hibla ng buhok ay walang karapatan upang maglakas ng loob na kaharipan siya, dahil kapag nagawa ng maayos ang sitwasyong ito, ay wala kahit sino sa kanila ang papatawadan niya. Nang nagpalabas naman ito ng malakas na chi sa kanyang katawan habang sinasabihan ang mga nakapalibot na kung susubukan nilang lumapit ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin sila. Matapos ay naiinis siyang napasabi na hindi na mahalaga ngayon ang patungkol sa essence core ng Dragon Turtle, dahil sa ang sitwasyon niya ngayon ay ang hidwaan sa loob ng Ice Palace, kaya naman ay kailangan niya na maiwasan ang pakikialam ng Demon Cult Leader sa kahit na anong paraan. At kung mangangako ito na hindi manghimasok, ay magagawa niyang maresolba ito, matapos ay agad naman itong kumilos patungo sa kinaroroonan ni Qian Yuwon. Nang napasabi naman ang elder sa binata na kailangan nilang pigilan ito dahil ang nais ng taong iyon ay ang makuha ang kanilang divine relic, sa isip naman ng tumatayong Palace Master ay kailangan niya munang makuha ang divine relic mula sa ating bida, dahil kapag napunta ito sa kamay ng kanyang pamangkin na si Dan Baekhyun,
ay ang kahit ang kanyang matuwid na layunin ay mawawala ng ganon-ganon na lamang. Sa kinaroroonan naman ni Xian Yuun ay hindi naman sila makapaniwala na nagawa nitong makaligtas sa pambihirang sitwasyon niya sa ilalim ng kuweba, nang napasabi naman si Moon Gyu na sinabihan na niya ito na huwag na nitong tatakutan sila sa mga sitwasyon na ganito, dahil kung sakaling may kung anong mangyari sa kanya ay hindi na niya alam ang gagawin pa, na sinang-ayunan naman ni Heobong at sinabihan ng ating bida na tandaan niya ang sinasabi nito sa kanya. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip na mukhang nagawa nga niyang mapag-alala ang lahat, kaya naman ay sa tingin niya ay kailangan na niyang pansinin ang patungkol sa bagay na iyon, nang napatanong naman sa kanya ang Grand Guardian patungkol sa hawak nitong staff, dahil kahit na ang essence core ng Dragon Turtle ay talagang napakalakas, ngunit ang cold energy sa staff na kanyang pinipigilan gamit ang kanyang chi ay mukhang hindi isang ordinaryo lamang. Sabi naman ng ating bida na ito ay ang nawawalang divine artifact ng mga taga Northern Sea Ice Palace. Sa gulat ng mga ito ay napasabi naman si Wang Hul na kagaya nga ito ng nasabi sa kanila ng binatang si Dan Baekhyun, at ito ay ang divine artifact na sinubukan na hanapin ng kanyang namayapang ama na isang Palace Lord. Nang napatanong naman si Moon Gyu na kung ibibigay ba niya ang divine artifact na ito sa batang Palace Lord, na sinagot naman nito at sinabi na ikinukonsidera na niya ang bagay na iyon, ngunit ang staff na ito ay may kakaibang kung ano. Nang bigla naman na dumating ang tumatayong Palace Master, kaya naman ang makalapit ito, ay agad naman siyang pinahinto ng Grand Guardian. Dahil doon ay napasabi naman siya na nais lamang niya ang makausap ang Lord Xian Yuun, na sinagot naman ito at sinabi na ang kanyang kapalaran ay ang kanilang cult leader ang magpapasya, at binalaan na niya ito at sinabihan na maghintay lamang. Naiinis naman itong napapasabi sa kanyang isip na para sa kinabukasan ng kanilang Northern Sea Ice Palace, ay kailangan niya na ipagsawalang bahala na lamang ang kanyang nararamdaman, at ang kanyang dangal ay wala lamang para sa kanya, matapos ay agad itong napaluhod, at malakas na sinabi na nais niya ang makausap ang pinuno ng demonic cult. Sa nangyari ay sinenyasan naman ni Xian Yuun ang Grand Guardian, kaya naman ay agad niyang tinanong ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace na kung ano ang nais nito na pag-usapan nila. Matapos ay agad nitong iniuntog ang kanyang sarili sa sahig, at sinabi na nais niya na humingi ng tawad para sa kanyang pagnanasa sa essence core ng Dragon Turtle. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay sinabi nito na nais niyang makakuha ng mataas na cultivation sa pamamagitan ng pagkuha ng essence core ng Dragon Turtle, na isang walang hanggang kayamanan at spirit elixir. Ngunit dahil sa nagawang mapaslang ito ng Demon God, ay ang kanyang pagkagahaman ay wala na sa lugar, at alam niya na labis niyang nadismaya ito ngunit hinihiling niya na pagbigyan nito ang kanyang paghingi ng kapatawadan. Sabi pa nito na naiintindihan niya na ang paghingi nito ay hindi sapat, at muli ay tatalikudan na niya ang patungkol sa essence core ng Dragon Turtle kasama na din ang mga labi nito. Ngunit kung naisin din ni Xian Yuun na iselyo ang Ice Palace, o di kaya ay hingiin ang pagpapawalang bisa na pakikipag-alyansa ng mga ito sa Orthodox Muslim Alliance at maging kakampi ng kanilang demonic cult ay gagawin niya kaagad. Dagdag nito na kung papayag siya na pagbigyan ang kanyang dalawang kahilingan, ay handa siya na ibigay ang lahat ng kanyang nanaisin. Sa nangyari ay napasabi naman si Heobong na anong lakas ng loob nito na magbigay ng kondisyon sa kanilang demonic cult leader. Sa narinig naman na iyon ng lahat ay nagtataka sila na kung tama ba ang kanilang narinig na handa itong iselyo ang palasyo. At ang ibig sabihin lamang nito ay handa nilang itigil ang lahat ng opisyal na aktibidad, at ibigay ang kanilang nasasakupan sa labas ng Northern Sea, na maging si Wang Hul ay napasabi din sa kanyang isip na mukhang nilulunok nito ang kanyang pagmamalaki sa sarili para sa kanyang dahilan, ngunit kahit wala ang bagay na iyon, ay ang tadhana ng kanilang Northern Sea Ice Palace ay nakasalalay pa din sa kanilang demonic cult leader na si Xian Yuun. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na ano ang mga nais nito sa kanya. Sabi nito na ang una ay hinihiling niya dito na huwag nang makisali sa problemang panloob ng kanilang palasyo, dahil ang bawat mga sect ay may kinakaharap na kanya-kanyang mga problema, at hinihiling niya ang pag-unawa niya sa usaping iyon,
at ang ikalawa naman ay ang hawak nito sa kanyang kamay ay ang divine artifact ng kanilang palasyo, kaya naman ay nagpapakumbaba siyang humihiling na ibalik niya ito sa kanya. Nang bigla naman na dumating ang binata kasama ang isang elder at sinasabi na hindi ito maaari, dahil hindi dapat na ibigay ng ating bida ang divine artifact na ito sa kanyang uncle, dahil sa kanina lamang ay mayroon itong sinasabi, at ito ay dahil sa ang demonic cult leader ay namatay na sa ilalim ng kuweba, ay walang kahit na isa sa mga kasamahan nito sa demonic cult ang makakalabas pa ng buhay sa lugar na ito. Sa nangyari ay nagalit naman dito ang tumatayong Palace Master, at tinanong ang binata na kung anong lakas ng loob nitong makisali sa pag-uusap ng dalawang pinuno, matapos ay agad niyang sinugod ito, na agad naman na hinarangan ng Grand Guardian. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang tumatayong Palace Master, at matapos na masalag ito, ay agad naman siyang tumilapon sa di kalayuan, at nang makatayo ito ay napasabi siya sa kanyang isip na mas mabagal pa itong kumilos kumpara sa kanya, subalit nagawa pa din niyang mapahinto ang kanyang pag-atake, at gaya nga ito ng kanyang inaasahan, dahil kapag ang Qinggong na ang usapan ay mas nakakalamang ito sa kanya. Matapos ay sinabihan naman ng Grand Guardian ang binata na magpatuloy ito sa kanyang sinasabi kanina. Kaya naman ay ipinagpatuloy niya at sinabi na isinaad ng kanyang uncle na kung wala ang presensya ng demonic cult leader, ay walang dahilan para sa kanila ang matakot para sa mga natitirang mga miyembro ng demonic cult, na agad naman na pinasinungalangan ng tumatayong Palace Master at sinabihan ng ating bida na huwag itong maniwala sa mga sinasabi ng isang bata, dahil wala siyang sinasabi na ganung mga bagay. Dagdag nito na ang kanyang sinabi lamang ay naging masyado lamang silang mayabang. Kaya naman ay kung wala ang proteksyon ng kanilang pinuno sa demonic cult, ay hindi sila matatakot sa mga ito. Matapos ay sinigawan nito ang binata at sinabi na totoong hindi siya nararapat bilang isang young palace lord, dahil sa papaanong niya magagawang maresolba ang sigalot sa kanilang palasyo kung aasa lamang siya sa mga taong labas kagaya ni Qian Yuhun, na sinagot naman siya nito na hindi niya naisip na manggagaling pa mismo sa kanya ang mga salitang iyon. Matapos ay tinanong nito ang tumatayong Palace Master na hindi ba siya ang nagpadala ng mga puwersa mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect upang magsanhi upang mahirapan ang kanyang ama, at ang kaharipan nito ang kanyang kamatayan. Sa nangyari ay natigilan naman dito ang tumatayong Palace Master sa sinabi ng binata sa kanya. Matapos ay agad naman na nagtungo ang puwersa ng bawat panig sa kanilang sinusuportahang partido, sa panig ng binata, at sa panig ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace. Nang bigla naman na nagsalita ang binata at sinabi na kung hindi ba naaalala ng ating bida ang ginawa nilang kasunduan bago magtungo dito, dahil kapag nagpatuloy pa ito sa panghihimasok sa kanilang sigalot sa palasyo at ibibigay sa kanya ang divine artifact, ay ang kanilang palasyo ay ibibigay sa kanilang demonic cult ang lahat ng kanilang nanaisin. Dagdag pa nito na hindi ba ay pinirmahan din niya ang kanilang kontrata noong sila ay nasa Kaifeng pa, at iyon ay ang nag-iisang nagbubuklod sa kanilang palasyo at sa pakikipag-alyansa nito sa kanilang demonic cult. Nang sinigawan naman siya ng tumatayong Palace Master na kung sino ba siya para irepresenta ang kanilang palasyo at gumawa ng kontrata, na sinagot naman din ng binata na sino din ba siya para irepresenta ang kanilang palasyo dahil sa hindi naman siya ang opisyal na tagapagmana ng naiwang posisyon ng kanyang ama. Nang napasabi naman sa kanyang isip ang tumatayong Palace Master na mukhang ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Dahil kahit pa nakakairita ito para sa ating bida, ay hindi naman ito makakapagdesisyon ng madalian sa harap ng mga miyembro ng buong Northern Sea Ice Palace, at kahit hindi pa siya panigan ng pinuno ng demonic cult na si Qian Yuhun, ay ang kanyang pamangkin na si Dan Baekhyun ay tanging matatanggap lamang ay ang galit ng lahat ng mga nandito sa lugar na ito, kaya naman ay kailangan niya na masigurado na hindi manghihimasok sa usaping ito ang puwersa ng demonic cult dahil sa usaping panloob lamang ito ng kanilang palasyo. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.